Welcome back to my channel and welcome back for another edition of Health Class. Pag-uusapan natin today ang isang requested topic na nabasa ko sa comment section ng ating recent video. We will be talking about sleep paralysis. Isa ka ba sa mga tao na nakaka-experience nito? Mapanganib ba ang magkaroon or maka-experience ng sleep paralysis? At ano ang dapat gawin para maiwasan ang sleep paralysis? Manood lang ng video hanggang sa dulo. Ang topic na ito ay requested by Cute Nisha. Salamat sa panunood na aking previous video. Sa mga hindi pa nakanood at gusto nyong malaman kung anong walking corpse syndrome, please panoorin nyo. Nakalagay ang video link sa comment section down below. Ang sleep paralysis ay nangyayari kung ang isang tao ay hindi nakakagalaw o nakakapagsalita habang ito ay tulog pa. Pero alam ng taong ito na siya ay hindi nakakapagsalita o hindi nakakagalaw kahit nakapikit pa ang mga mata nito. Ang utak ng taong may sleep paralysis ay gising na, pero physically or ang katawan nito ay nasa sleep mode pa. Meaning, gising na ang utak pero ang katawan ay tulog pa. Ito ay tumatagal ng mga ilang segundo hanggang sa mga ilang minuto at napuputol kung ang ibang tao ay hahawakan or kakausapin ang taong apektado ng sleep paralysis para magising. Sabi ng Cleveland Clinic, there is no way to stop a sleep paralysis episode as it happens. Marami sa mga tao na nakaka-experience ng sleep paralysis ang natatakot. Ang experience nila ay nakakatakot. Gusto niyo bang malaman or makita kung ano ang na-experience ng isang tao na nagkakaroon ng sleep paralysis? Panoorin niyo tong video na ito.
most of the people na nakaka-experience ng sleep paralysis ay mostly nakakatakot ang kanilang experience. Pero may karamihan din na nakaka-recover straight away. Delikado nga ba ang magkaroon ng sleep paralysis? Well, for most people, sleep paralysis is not considered dangerous. Pero, pwede itong makapagbigay ng emotional distress sa isang tao. Meron tayong dalawang classification ng sleep paralysis. Ang isa ay isolated sleep paralysis, meaning isang beses lang or irregular ang pagkakaroon ng sleep paralysis ng isang tao. Ang pangalawang type ay ang recurrent sleep paralysis, meaning ang isang tao ay nakaka-experience ng sleep paralysis on a regular basis. More than 10% of people have more recurrent episodes. Ang typical at main symptoms ng sleep paralysis ay yung alam mo na nagkaka-sleep paralysis ka pero you are unable to move or speak. Sometimes, nagkakaroon ng difficulty of breathing. Nag-hallucinate ang isang tao. At sometimes, nafe-feel ng isang tao na merong ibang tao in the room aside from him or her. At nakaka-feel ng takot. Ang sleep paralysis ay sanhi daw ng irregular sleeping patterns. At kung hindi nakakakuha ng enough sleep ang isang tao. At kung may other medical conditions such as hypertension, sleep apnea, at narcolepsy. Ang narcolepsy ay isang long-term condition that can cause a person to sleep suddenly. Pwede ring causative factor ang PTSD or post-traumatic stress disorder, ang anxiety at ang panic disorder, ang pag-iinom ng alcohol at paggamit ng bawal na gamot. At kung may family member or relative ka na nagkaroon or nagkakaroon ng sleep paralysis din. At sabi ng NHS, kung ikaw ay mahilig matulog on your back. Na-mention na before sa video kung paano ba malulunasan ng sleep paralysis. Ang ilan sa kanila ay ang pag-establish ng sleeping routine. Simple lang. Follow same schedule for going to bed and waking up every day. Kasama na dyan ang weekends. Dapat same routine lang every day. Pangalawa, optimize your sleep space. Ito ay ang pagkakaroon ng best mattress at pillow sa inyong bedroom para maging comfortable ang inyong pagtulog. Pwede niyo ring baguhin ang inyong kwarto para limited to no disturbance sa pagtulog nyo, kagaya ng excessive light at excessive noise. Pangatlo ay ang pag-curb ng substance use. Commonly, ang alcohol at caffeine bago matulog. Bawasan ang pag-inom ng alcohol. Bawasan ang pag-inom ng caffeinated drinks, kagaya ng kape. At pangapat ay ang pag-remove ng mga distractions. Put away electronic devices, kagaya na lamang ng mga cellphones at TV. There you have it, everyone. Nakakatulong ang mga treatment na ito para maiwasan at malunasan ang sleep paralysis. At kung possible, sleep with someone else. Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Stay safe and be healthy.